Israel, and from among them the appointed stonecutters to prepare dressed stone for building the house of God. He provided a large amount of iron to make nails for the doors of the gateways and for the fittings, and more bronze than could be weighed. He also provided more cedar logs that could be counted, for the Sidonians and Tyrants had brought large numbers of them to David. David said, "My son Solomon is young and inexperienced, and the house to be built for the Lord should be of great magnificence and fame and splendor in the sight of all the nations. Therefore I will make preparation for it." So David made extensive preparation before his death. Amen. Next, chapter 5. 6. Sino magbasa sa 6? Pagkatapos ipinatawag ni David ang anak niyang si Solomon at inutosang ipatayo ang templo para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sinabi ni David kay Solomon, "Anak, gusto ko sanang magpatayo ng templo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon na aking Diyos. Pero ito ang sinabi niya sa akin, sa dami ng labanang napagdaanan mo, maraming tao ang napatay. Kaya hindi kita pabayayang magpatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ngunit bibigyan kita ng anak na lalaki maghahari ng may kapayapaan dahil hindi siya gagambalain sa lahat ng kanyang kalaban sa paligid. Ang magiging pangalan niya ay Solomon at bibigyan ko ng kapayapaan ng Israel sa kanyang paghahari. Siya ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ituturing ko siyang anak at ako ang kanyang ama. Maghahari ang mga angkan niya sa Israel sa kailan. Next. Mga kabasa kati ang Verse 11. Amen. na. Hallelujah. Kaya anak, gabayan ka sana ng Panginoon at magtagumpay ka sa pagpapatayo mo ng templo ng Panginoon na iyong Diyos. Ayon sa sinabi niya na gawin mo. Bigyan ka sana ng Panginoon na iyong Diyos ng karunungan at pangunawa para matupad mo ang kautusan niya sa panahon na pamamahalain kanya sa buong Israel. At kung matupad mo ng mabuti ang utos at mga tuntunin na ibinigay niya sa Israel sa pamagitan ni Moises, magiging matagumpay ka. Kaya magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manlupaypay. Pinaghirapan mong mabuti ang paghahanda ng mga materyales para sa pagpapatayo ng templo ng Panginoon. 3,500 toneladang ginto, 35,500 toneladang pilak, at maraming tanso at mga bakal na hindi na matimbang sa sobrang bigat. Naghanda rin ako ng mga kahoy at mga bato, pero kailangan mo pa rin itong dagdagan. Hanggang 15. Marami kang manggagawa, mga tagatabas ng bato, mga mason, mga karpintero, at mga taong may kakayahan sa anumang gawain. Ako. Sige, 16 na. Ito pilang tanso at bakal ngayon. Ito pilang tanso at bakal. Ngayon, simulan mo na ang pagpapagawa at gabayan ka sa akin. Pagkatapos, utusan ni David ang lahat ng pamilya ng Israel para tulungan ang anak ni Solomon. Sinabi niya sa kanila, kasama niyo ang Panginoon sa inyong Diyos at binigyan niyo ng kapayapaan sa makakalaban sa paligid. Pagkat pinagkakita niya sa akin at ngayon sa Panginoon na ay yung mga mamayan niya ang may mga po. Ngayon, gusto ko ng mga sarili na inyong Diyos. Nandoon po sa pagkakas. Bukan ninyo ang pagpatayo ng templo ng Panginoon na inyong Diyos at mailagay ang parol, kasunduan at mga banal na kalitan ng Diyos sa templong ito na itatayo para sa karangalan ng Panginoon. Amen.
Amen. Dito sa nabasa natin, si David ay gustong magpatayo. Gustong magpatayo si David ng templo ng Panginoon. So, si David, pinaghahandaan niya papatayo ng templo. Kaya, ang sabi niya dito na titipunin niya lahat ng dayuhan ng mga naninirahan sa Israel at siya ay pumili ng mga ano siya dito na mga yung gagawa sa templong yon. So, si David at nagbigay din si David ng napakaraming bakal para nagbigay din si David ng napakaraming bakal para gawing mga pako, mga ano ng mga sa templong yon. Kumbaga, siya yung para kaming naghanda niya yung mga gawing mga bisagra, mga pintuan, ganun ng and then sinabi ni David sa anak yung siya yung gawin ng hindi siya kasi may gawang bagawin kaya dapat sabi nga sa kanya na hindi siya ang magpapatayo ng templo. Gawa kasi na marami siyang nakatay noong labanan. So, sabi ng Panginoon sa kanya na bibigyan daw siya ng anak na lalaki na siya yung magpapatayo ng templo. So ang pangalan niya is si Solomon. Para in case man na mamatay man si David, may napatayo na siyang templo para sa Panginoon. Para mailagay na yung Ark of the Covenant, diba? Yung kahon ng kasulatan. And then, sabi niya doon kay Solomon na sabi niya doon sa anak niya kay Solomon na gagabayan siya ng Panginoon kung ano man yung nais niyang naipagpatayo ng templo at sasamahan siya ng Panginoon sa kanyang gagawin. So, dito sa talagang sabi niya dito sa 11 na ito dito yung sinabi ni David kay Solomon na kaya anak, gabayan ka sana ng Panginoon at magtagumpay ka sa pagpapatayo mo ng templo ng Panginoon ng inyong Diyos ayon sinabi niya na gawin mo. Bigyan ka sana ng Panginoon ng inyong Diyos ng karunungan at pag-unawa para matupad mo ang utos niya sa pagmamahalain kanya ng buong buwan. So, talagang ang sinabi ko kay David na sinabi na kay sa anak niya na gabayan siya ng Panginoon. Doon dapat para matagumpayan niya yung mga gagawin niya at bibigyan siya ng karunungan, nawa, para matupad yung para matupad niya sa utusan. Panahon na pamamahal niya, nakanamahalin niya. Kanya yung sa utang panahon sa Israel. Sabi pa niya dito na magpakatatag siya at magpakatapang at huwag siyang matakot o manlupalpay. Kumbaga yung sinasabihan niya kay Solomon na magpakatatag siya at magpakatapang sa gagawin niya pagpapatay ng templo sa ating Diyos. Kung ano man yung kahinaan niya huwag siyang matakot. Saka dito,
talagang pusan talaga sila napaghandaan yung mga ipagpapatay ng ano kasi dito yung talagang marami siyang mga bagay na inihanda yung mga pila, yung toneladang 3,000 toneladang pinto at 35,000 toneladang pila. Sabi na dito. Kung talagang puspusan yung talaga na pinaghahandaan niya ang templong yun. At at dito at tapos sabi niya kay David na tutulungan siya ng mga lahat ng pinuno ng Israel para tulungan siya ni Solomon. Kaya dito sa kaya dito sabi niya dito na kaya dito sa 19, kaya sabi niya dito ngayon italagan ng inyong sarili sa pangisinuon ng inyong Diyos ang sariling puso't kaluluwa. Sino man ninyong pagpapatay ng templo ay ng Panginoon ng inyong Diyos para mailagay na ang taon ng kasunduan at mga buwan na kagandahan ng Diyos sa templong ito at itatayo sa karangalan ng Panginoon. Kasi hindi nakaranas Panginoon ng bahay. Kasi ay yung Ark of the Covenant nasa tolda pa nasa tolda pa siya. Pero si nakatira sa palasyo Cedro. Pero dito na lang bro. Kailangan natin natanggapin ang puso't kaluluwa yung ating Diyos para masimulan na yung kumbaga itatayo na yung templo para may bahay na ang Panginoon. Yung Ark of Covenant. So ang ano ko ngayon ang gagamitin ko ngayon yung respect. Ang ano ko dito yung promise, yung P, yung promise to claim. Ano yung pinangako ng Diyos kay David? Ang pinangako ng Diyos kay David ay yung magpapatuloy siya sa Panginoon. Yung di ba si David yung masunurin siya. Yung sinusunod niya lahat ng mga utos ng Diyos sa kanya at yung mga tuntunin niya. Kaya siya, kumbaga, siya yung kung susunod siya doon at sa mga angkan ni David, siya yung maghahari. Doon na siya maghahari ng kanyang angkan. Yun yung pinangako ng Diyos. Yung sa dito tayo sa 1 Chronicles 17. Yung pinangako ng Diyos sa kanya. 1 Chronicles 17. Sabi niya dito, nang nakatira na si David sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Nathan na propeta, narito ako, nakatira sa magandang palasyo sa kahoy ng cedro. Pero ang kahon ng Panginoon ay nasa tolda. Sumagot si Nathan ay kay David, gawin mo ang gusto mong gawin dahil ang Panginoon ay sumasa iyo.
Pero ang gabing iyon, sinabi ng Diyos kay Nathan, lumakad ka at sabihin mo sa lingkod kong si David na ito ang sinabi ko. Hindi ikaw ang magpapatayo ng templo ng aking titirhan, hindi pa ako nakatira sa templo mula nung inilabas ko ang Israelita sa Egypto hanggang ngayon. Lipat-lipat kong solda ang aking paglipat-lipat kasama ang mamamayang kong Israelita. Kasama ang hindi ako nagreklamo sa mga pinunong inutusan kong mag-alaga sa kanila kung bakit hindi nila ako ipinagpatayo ng templong gawa ng kahoy ng sendro. Sabihin mo kay David na ako ang Panginoong makapangyarihan na nagsasabing tagabantay ko noon ng mga tupa pero pinakita para mamuno sa mga mamamayang kong Israelita. Sinasamahan kita kahit saan ka magpunta. Nilipol ko ang lahat ng mga kalaban mo ngayon magalit ang tanlag, katulad ng ibang mga tinatawag ng mundo. Binigyan ko ng sariling lupain ang mamayan ko para sarili silang tirahan at nagagambala nila, hindi na sila aakin ng masamang tao gaya ng dati. Mula nang magpalagay ako ng Pinoon sa mamamayang kong Israelita, tatalunin ko rin ang lahat ng kalaban mo. At ako ang Panginoon ang nagsasabi sa iyo na patuloy manggagaling ng iyong angkan ang magiging hakilis. Kaya namatay ka at nailibing ka kasama ang Pinoon mo, ipagpapalit ko sa iyo sa mga sasabihin ko ang kariyan niya. Siya ay magpapatay ng templo para sa akin at titiyakin ko ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman. Kilalanin niya akong ama at kilalanin ko siyang anak, mananatilang pag-ibig ko sa kanya, hindi gaya ng ginawa ko kay Saul na pinilitan ng hari, pamamahalain ko siyang ang aking mga mamayan at kaharian at ang kanyang mga angkan na maghahari magpakailanman. Isinalaysay ni Nathan kay David ang lahat ng ito yung yung pangako ng Diyos sa kanya na magpapatayo siya ng yun yung maghahari sila ng ang kanyang angkan na magpakailanman. Yun yung pangako ng Diyos sa kanya na hindi pa siya hindi pa nakakatikim ng Panginoon ng templo na simula nung nakabas na ang mga Israelita sa kumbaga palipat-lipat ng mga kung yung saan yung kahon ng Panginoon. So yun yung mga pangako ng Diyos kay David. Dito pa tayo sa second Samuel 7. Ganon din dito yung sinabi niya na maghahari din yung na maghahari din ang kanyang angkan pag sumunod sa mga susunod sila sa mga tuntunin ng mga utos ng Panginoon sa kanya. Dito naman sa yung example to follow. Ano yung ugali ni David na pwede natin gayahin or tularan? Kumbaga, niya? Ano yung ugali ni David na pwede natin yung pusong mapagpasalamat, yung napaka-grateful ni kasi
kasi si dito, pusong mapagpasalamat. Grateful yung ugali ni David kasi sinishare niya yung mga kahangahangan yung ginagawa sa Panginoon. Dito tayo sa Gawa 13, Gawa 13:22. Gawa 13:22. Kasi lagi ang ugali ni David yung lagi siyang sumusunod sa mga utos ng Panginoon ng Panginoon at lagi siyang humihingi ng gabay kung paano niya gagawin, kung ano yung gagawin niya at kung paano niya magiging sa mga gagawin niya. Tapos, ang isa pang ugali niya yung mapagkumbabang puso, humble. Kumbaga si David, hindi niya ipinagmamalaki na ang lahat ng mga ginawa niya sa Israel. Kumbaga, hindi niya ipinagmamalaki na yung pakikipagdigmaan niya doon sa mga kalaban. Tapos, hindi siya nakikipaglaban sa sarili niya, kundi ang Panginoon ang sumasama sa kanya. Kumbaga, mapagkumbabang puso. Hindi niya ipinagmamalaki na sa kanya. Dito naman sa sa C. Commandments to obey. Ano yung mga utos na dapat natin sundin? Dito sa maging tapat lang tayo sa ating Diyos at sumunod sa lahat ng utos niya, makakamit natin yung buhay na walang hanggan, eternal life. Kasi pag hindi natin sinunod yung mga bagay na ibinibigay na kunwari yung mga hindi tayo magiging sa buhay natin. Hindi tayo pag hindi natin maging tapat lang tayo sa Panginoon. Bibigyan tayo ng magandang buhay. Kasi pag hindi tayo sumunod, wala tayong sa ating Diyos. Dito naman sa T,
ano yung natutunan natin sa nabasa natin? Para sa akin, ang ano ko dito sa nabasa natin magtiwala tayo sa Panginoon natin at puspusan tayong manampalataya sa Kanya at lagi tayong magbasa ng Bible, ng kahit mga ilang chapter lang para yung spiritual natin lumago pa rin at makalapit pa rin tayo sa Panginoon. At tanggapin natin ang Panginoon ng Panginoon Diyos sa ating buhay ng buong puso at kaluluwa. Kasi pag hindi natin natanggap yun sa ating buhay, walang mangyayari sa atin. Mapapalayo tayo sa Panginoon. Hindi tayo lalago. Lagi tayong magpasalamat sa Kanya, lahat ng ginagawa araw-araw. Kahit wala mang blessing or meron, kailangan pa rin natin magpasalamat, lalo na sa prayer. Importante yun at pagbabasa ng Bible, pagsisimba. Kasi tungkol din sa atin, hindi tayo lalago. Yun lang po kung i-share. Ito na hindi maglagdag. Praise God. Thank you, Ate Claire. Diba? Kasi dati na ano naman na natin, na alam naman nabasa na natin yung buhay ni Samuel, diba? Sa 1st, saka 2nd Samuel. Pero hindi pa natin masyadong naano yung buhay ni Solomon. Pero tandaan nyo ba kung paano pinanganak si Solomon? Diba? Yung anak siya kay Bathsheba na inagaw ni David kay asawa ni Uriah, 'di ba? Plinano ni David ang pagkamatay ni Uriah kasi nga nagkasala na siya kay Bathsheba, tapos ang ginawa ni David, plinano niya yung pagkamatay ni Uriah, tapos nung namatay si Uriah na kanyang sundalo, inasawa niya si Bathsheba. Kaya lang yung unang anak nila namatay kasi pinarusahan ng Diyos, gawa nga ng kasalanan niya. Tapos pero nung kinasundan ay binigyan ulit sila ng Diyos ng anak, 'di ba? Si Solomon. 'Di ba? Ang ibig pong sabihin ng Solomon ay peace. 'Di ba? Peace and hope. Peace ang ibig sabihin ng Solomon. So, nung 'di ba, lahat pinagpala si David, 'di ba? Kung ikukumpara natin yung buhay ni David at ni Solomon, 'di ba? Si Saul tsaka si David, si Saul ang pinakaunang hari ng Israel, pero sinuway niya ang Panginoon, 'di ba? Binawi ng Diyos yung kaharian na binigay sa kanya. Tas ang pinili niya si David kasi sabi ng Panginoon, ang Panginoon mismo nagsabi that David was a man after God's own heart. Ibig sabihin, si David talaga, sinisik niya ang puso ni Lord. Diba? Paano ba ang isang taong sinisik ang puso ni Lord? Yung laging gumagawa ng paraan sa paraan ng Diyos. Yung kumikilos, sumusunod sa paraan ng Diyos. Pwede po kasi tayong naglilingkod tayo sa Diyos, pero sa parang gusto natin. Diba, may minsan tayo ganyan madami, Lord, gagawin ko to para sa iyo. Ang tanong, gusto ba ni Lord? Diba? Lord, gusto kong gawin to. Ang tanong, kaparaanan ba ni Lord? Diba? Which is hindi, kaya may mga effort talaga tayong walang pakinabang kasi hindi yun ang kalooban ng Lord o hindi yun ang kapamaraanan ng Diyos. Kaya sabi dito, hindi inutos ng Diyos na gawan siya ng templo. 'Di ba? Sinabi ng Diyos mula pa sa ilang sa disyerto nung inilabas niyang mga Israelita, hindi nagreklamo ang Diyos, nasa tolda siya. 'Di ba?
nagpagawa siya ng tolda para makasama niya ang Israel. Kaya lang, yung bahay na ipinagawa ng Diyos is nagpapakita din ng kabanalan niya. Tandaan niyo yung isang sa Samuel, yung sino gayon yung lalaki na na-outbalance yung kahon ng kasunduan tapos gusto lang naman niyang tukurin para hindi matumba. Namatay siya. 'Di ba tandaan niyo yun? Nung inililipat na yung kahon ng kasunduan. Si Uza ba yan? So, yung Oo, ano bang name niya? Limot ko yung name niya. Uza. Uso ba ang name niya? Nag-e-echo na tayo. So, ayun, 'di ba? Niloob ng Diyos, nag-e-echo tayo. Sinong salarin? Si Usa ang salarin. Hello? Nag-e-echo. Hello? Wala na. Ako. Wala na. Sa iyo, 'di ba? Ang Diyos, niloob niyang manirahan kasama ang mga Israelita. Kaya lang doon pinakita din niya yung pagiging banal niya, talagang yung pagpapagawa ng tolda, yung kagustuhan ng Diyos. Sukat, yung mga materyales. Kaya katulad din ng nung sinabi ni David, 'di ba? Katulad nga ng sinunod kanina natin, Glenn. Nung si David, nagtagumpay na siya, nakatira na siya sa mansion, sinabi niya, ako nakatira ako sa mansion, kaya lang yung kahon ng kasunduan, which is doon nananahan ng presensya ng Diyos, nasa tolda pa din. Kaya gusto ko siyang, hindi naman sinabi ni David na gusto ko siyang patayuan, pero parang alam na ni Lord kung ano yung niya, alam na ni Lord kung anong puso ni David. Kaya kaagad-agaran sinabi ng Diyos kay Nathan, si Nathan yung propeta ng panahon na yon, propeta propeta ng Diyos na ginamit niya sa buhay ni David, kasi ang mga propeta ang nagdadala ng mensahe mula sa Diyos, 'di ba? Sinabi niya, sabihin mo kay David, hindi siya ang magpapagawa ng bahay panambahan, yung templo, kundi kay Solomon, kasi masyado na siyang madaming mga taong pinatay. Kumbaga may dugo sa kamay niya. Ang gusto ng Diyos, 'di ba, ang bahay panambahan, yung templo ay anuhan na yan ng pinananahanan ng presensya ng Diyos, at gusto niya si Solomon, kasi si Solomon ang magiging kasunod na hari. So, kaya gano'n ang nangyari. Si Solomon, pero makikita natin sa binasa natin, lahat kasi kay David kay David kalooban na ipatayo niya ng bahay ang Diyos, ang templo. Kaya talagang prepare niya, inihanda niya lahat, as in lahat ng kakailanganin, yung mga ginto, yung mga pilak, pati yung trabahante. Kinondisyon niya na, kasi si Solomon batang-bata pa siya nung naging hari eh. Diba tandaan niyo nagpa-pray si Solomon na, sinabi ng Diyos, sige Solomon, humiling ka, anong gusto mo? Kayamanan, kasikatan, anong gusto mo? Pero sinabi ni Solomon, gusto ko ng karunungan. 'Di ba? Kaya natuwa ang Diyos, kaya nang binigay, kasi alam ni Solomon na mahina siya. 'Di ba? Kaya nga sinabi din ang mga tugon ni David sa kanyang anak kay Solomon na, anak, gawin mo ang gusto ng Panginoon, humingi ka sa kanya ng karunungan. Kasi alam ni David na mahina ang anak niya, alam ni Solomon na mahina siya. Kaya gano'n yung mga habilin niya, and then which is sinunod naman ni Solomon. Kaya lang later, iyon ang nangyari sa buhay niya. Pero tingnan natin yung buhay ni David sa pagsamba niya sa Panginoon, 'di ba? Mahal na mahal ang Diyos. Kaya nga si Lord na mismo ang nagsabi, itong taong 'to, itong lingkod na 'to, ang siyang sumusunod sa mga sinasabi ko. David was a man after God's own heart, yung nagsisik sa puso ng Diyos at sinusunod ang kalooban ng Diyos, 'di ba? Ayun yung gusto natin, katulad nga ng sinabi kanina natin, Clay, yung isang ugali na dapat nating kopyahin o gayahin sa buhay ni David is yung pusong nagsisik sa Lord, sinusunod si Lord, pusong mapagpakumbaba. So, praise God. Kaya ako dito ang mai-share ko is yung application ko dito is
yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagsunod sa Panginoon is hindi lang basta-basta kasi may standard si Lord, eh. 'Di ba sabi ng Diyos, "Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang gusto ko." So, paano natin masusunod si Lord kung hindi natin siya kilala? Paano natin makikilala si Lord kung hindi natin 'to binabasa? 'Di ba kasi dito nagpapakilala si Lord. 'Di ba? Ito yung utos ni Lord, ito yung kalooban ni Lord. Dito niya ipinakita kung sino siya, kung ano siya. Though hindi lahat nandito ha, kasi kahit nga sa Book of John sabi dun, yung mga ginawa ni Jesus, yung pagiging Diyos ng Diyos na hindi natin maaarok, 'di ba? Tayo tuturuan pa din ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Pero basic 'to. Dapat alam natin 'to kung talagang mahal natin ang Diyos at kung gusto natin siyang sundin. Kasi katulad kay David, 'di ba, grabe yung pagmamahal niya sa Diyos na talagang binigay niya lahat. Ayun ang gusto ni Lord, 'di ba? Kaya nga sabi sa ano, sa yung pinakadakilang utos sa Marcos 12, 29 to 31, tama ba? Marcos 12. Pinakadakilang utos. Marcos 12, 29 to 31. Tama ba ako? Marcos 12. Wala akong sulat dito. 28. 28 hanggang 30, 1. Yung isang lalaki na nagtanong tungkol sa kung ano ang pinakamahalagang utos, 'di ba? Sino gusto magbasa? Marcos 12. Verse 28 to 31. 28 to 31. Sabi niya dito, may isang tagapagturo ng kautusan doon na nakikinig ng pagtatalo nila. Napakinggan niyang mahusay ang sagot ni Jesus, kaya lumapit siya at nagtanong din, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan ninyo mga taga-Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ang natatanging Panginoon, kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ang buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong mundo. At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga mahalaga kaysa sa kanya, dalawang ito. Amen, Parang, 'di ba? Ha? oo. Gusto ni Lord, kung isasagad natin 100% talaga yung sagaran. Hindi puwedeng, "Lord, sa'yo yung 99% ang buhay ko, akin naman yung 1%." 'Di ba? May kompromiso. Ayaw ni Lord ng gano'n kasi gusto niya buong buhay natin. Pero, may share na ako kanina nung naalala ko lang na, bigla ko lang naalala dati pero praise God kasi naalala ko siya. Nung hindi nitong siguro nakaraang buwan na feeling ko nanghihina ako na parang sinasabi ko yung parang nawawalan ako ng kumbaga siyempre kasi gusto ni Lord, lahat talagang bigay natin sa kanya, 'di ba? Ganito pa ang experience ko. Parang minsan sinasabi ko, sa ano kasi, as in everyday talaga nagpe-prayer meeting kami ng church namin do'n sa Samar, praise the Lord. Tapos sabi ko, siguro kung hindi ako nagpe-prayer meeting, nakakapag-exercise pa ako sa umaga, sabi kong gano'n. Pero one time lumabas ako. Tapos yung tanong yung kinausap ko talaga si Lord, naglalakad ako, nag-exercise ako. Alam niyo yung sinabi ni Lord sa akin? Sabi niya, "G, hindi ko naman kinukuha yung buhay mo.
Kasi sabi ko parang wala na akong oras sa sarili ko, nakakapag-exercise pa ako, ganito, ganyan. Siyempre iba ang buhay ng naglilingkod sa Panginoon lalo na kung may nili-lead. Tapos sinabi ni Lord sa akin, hindi ko naman gustong kunin yung buhay mo. Gusto kong ibigay sa iyo yung buhay na buo. Kaya lang kung hindi mo iso-surrender yung buhay mo ng buo, hindi ko yan mabibigay. Kasi hindi puwedeng kalahati ng buhay natin gusto natin maglingkod sa Panginoon, pero yung kalahati sa atin. Hindi makakakilos si Lord nun, kasi gusto niya full control. Kaya kailangan yung surrender talaga natin na lahat sa oras, sa isip. 'Di ba lahat nga dito, puso, isip, kaluluwa, lakas, 'di ba? Sa puso, ano man ang gustuhin natin sa buhay, mga pangarap, yung mga nagpapasaya sa atin, gusto ni Lord siya 'yun. Sa isip natin, gusto ni Lord siya ang iniisip natin lagi kasi ang isip natin, ano 'yan, battleground ni Satan 'yan, eh. 'Di ba yung idleness natin, yung wala tayong ginagawa, ano 'yan ni Satan. Yung kaluluwa natin, dun lumalabas na yung emosyon natin. Yung lakas natin, diyan kinukuha, nanggagaling yung time, yung pera, kasi sa lakas sa paghahanap buhay natin diyan inaano. Gusto ni Lord, ayun ang utos ni Lord, yung mahalin natin siya ng buo. Kaya lang, dahil minsan, yung hindi natin pag-surrender sa Panginoon, yung pagtitiwala ba, yung buong puso pagtiwala, mahirap. Kaya nga sabi sa Biblia, yung taong nananampalataya sa Diyos, ay kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, hindi siya malulugod. Kasi it takes faith to believe in the Lord. It takes faith to trust in the Lord. Yung ipagkatiwala natin, as in yung buong buhay natin, ha. Napakahirap, no? Kaya napahiya ako sa Lord. Sabi ko, oo nga, no? Diba? Hindi gustong kunin ni Lord yung pera natin, yung oras natin. Nang ganun-ganun lang. Diba gusto ni Lord ibigay sa atin yung buhay, kaya lang siya mag-control. Hindi tayo na namamali tayo or hindi natin na nakukuha ng buo yung buhay na ganap, yung buhay na satisfied, paghati talaga tayo sa Panginoon. Kaya sabi ano, gusto kong ibigay sa'yo yung buhay na yun, hindi ng kung ano man yung limitadong isip natin na minsan, Lord gusto ko 'to. Minsan isinasama pa natin si Lord sa plano natin imbes na si Lord ang magplano at sumama tayo sa kanya, 'di ba? So, gano'n si David, kaya nga laging 'pag may gagawin si David, "Lord anong gagawin, susugod ba kami o hindi?" Lord mananalangin siya, mag-aano siya, magfa-fasting siya. Lagi siyang, "Lord, Lord, Lord." 'Di ba? Ayun ang gusto ni Lord sa buhay natin, yung kahit para tayong mga bata na dependent talaga sa Panginoon. Which is minsan hindi mahirap kasi ang Diyos hindi natin nakikita. Minsan ang Diyos tahimik, 'di ba? Pero ayun ang gusto ni Lord, ayun yung faith. Kaya nga ang faith, pagtitiwala sa Diyos, 'di ba sabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay sigurado tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Wait lang, Hebreo 11:1. Nasa dulo po 'yan. Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. So, umaasa tayo sa isang bagay at sigurado tayo do'n, 'di ba? At ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Faith is the things hoped for. 'Di ba yung inaasam natin na mga bagay na hindi nakikita pero alam natin na sigurado tayo, which is hindi madali, 'di ba? Financial nga lang, hirap tayong magtiwala sa Panginoon. 'Di ba? Yung oras nga lang natin, yung isip nga natin, sabi sa Bible laging, ang tawag, do not worry, sinasabi ng Panginoon, "Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala." 'Di ba? Pero tayo lagi tayong nag-aalala, 'di ba? Kasi hindi natin pinagkakatiwala sa Lord. Hindi yan madali. Ako, hindi ko rin sinasabi, nagtuturo ako, sinasabi ko, ginagawa ko. Hindi, lahat tayo struggle natin 'yan, but iyon ang totoo.
At iyon ang panghawakan natin kasi ayun ang gusto ni Lord. 'Di ba? Hindi siya madali kaya nga it takes faith, pananampalataya ang kailangan natin. Pero katulad ni David, 'di ba, lagi siyang all in. Nagkakasala siya, yes, kasi tao din siya. Wag natin i-ano na, kasi si David yun eh. Kasi si Apostol Pablo yun eh. Si Apostol Juan yun eh. Si Apostol Pedro yun eh. Si Moises yun eh. Pero sa buhay nila madami ring negative. Si David, 'di ba? Napatay niya si Uriah. Ginawa niyang nagkasala siya kay Bathsheba. 'Di ba? Si Moses nakapatay siya ng isang ng kalahing na Egyptyo. Ang dami si Apostol Pablo, pinapatay niya yung mga dating Kristiyano nung hindi pa niya nakakilala katulad din siya sa atin, yun nga lang sila ay may pananampalataya kaya ginamit ni Lord. It takes faith. Pero ayun nga, yung pagmamahal natin sa Diyos, sabi sa Juan 5:21. Sa Juan 5:21. Sa Juan 5:21. Tama ba 21? Ay parang hindi 5. Sorry. Wait lang. Parang hindi 1:5, wait lang. 15 pala, sorry, hindi 5, 15. 15, 20, 15, wait lang. Sorry. Hindi. 14, sorry. 14:21 pa lang, sorry. 14:21, Juan 14:21. Juan 14:21. Ang sinamang tumanggap at sumusunod ng utos ko ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Amen. So, ayun ang standard ni Lord sa nagmamahal sa Kanya. 'Di ba? Hindi na ibig sabihin ay kailangan mahalin muna natin si Lord bago niya tayo mahalin. Hindi. Minahal tayo ng Diyos nung makasalanan pa tayo. Pero kung babasahin niyo yung buong chapter 14 hanggang 15, ayun yung tungkol sa pananatili sa Diyos, pananatili sa pagmamahal niya. Kasi pwedeng tinanggap natin yung pagmamahal ng Diyos pero hindi tayo nanatili. 'Di ba? Ang gusto ng Diyos manatili tayo sa Kanya at yung standard ng pagmamahal sa Kanya, yung pagsunod sa utos niya. Hindi lang yung sinasabi, mahal ko ang Diyos. Alam ni Lord ang puso natin. Yes, alam naman talaga ni Lord. Kaya lang makikita sa buhay natin, makikita sa action natin, 'di ba? Kaya nga sabi sa Biblia, makikita sa bunga. Anong bunga ba 'yun? Yung bunga ng espiritu at bunga ng ebanghelyo, yung gospel. Kung tayo ba ay nagsi-share ng gospel, kung may pagbabago sa buhay natin. At mangyayari lang yan kung talagang sumusunod tayo sa Panginoon. Which is, ayun yung puso ni David. Diba? David was after God's own heart. Sinabi sa 13:22, diba? Siya ang taong sumusunod sa kalooban ko. Sinabi ng Panginoon tungkol kay David. Diba? Yun yung pag-pray natin kasi hindi naman imposible yun eh. Yung espiritu na meron si David nung panahon na yun, espiritu ng Diyos, ay siya ding espiritu na available sa atin ngayon. Kaya lagi natin ipag-pray, Lord, apos-pusin nawa ako ng espiritu mo, magkaroon ako baguhin mo ako, Lord, kasi hindi pwedeng manatili tayong ganito. Ayun ang ministry ng Holy Spirit sa atin, baguhin tayo. Kaya lagi natin tandaan, mahal natin si Lord, madaling sabihin, pero makikita sa bunga. Yung bunga, 'di ba? Tayo ay parang mga
para tayong mga ang tawag to, seed, yung butil na tinatanim, 'di ba? Mag-go-grow 'yan. Katulad ng isang born again, bagong panganak, magsisimula sa maliit, tapos lalago, 'di ba? Para tayong mga buto na itinanim, 'di ba? May bagong buhay, tapos makikita sa bunga. So, kaya nga sabi din sa Biblia, makikita sa bunga. Kung ang tatay mo ay ang Diyos, makikita sa buhay natin pagiging maka-Diyos. Pero kung iba ang makita sa atin, baka hindi tayo anak ng Diyos. So, gano'n, 'di ba? I-ano natin, Lord, tulungan mo akong maging katulad ni Kristo, kasi hindi lang si David ang ano natin ngayon sa New Testament. Hindi lang si David ang pinakamaganda nating ehemplo, 'di ba? Kasi si David may ginawang kamalian. Though sinasabi natin na may mga magandang ginawa si David sa Old Testament, pero dito lagi tayong magtatapos kay Jesucristo. 'Di ba si Jesus na namatay para sa atin at kalooban ng Diyos na matulad tayo kay Jesus. Kay Jesus kasi siya ay naging tao. We don't have any excuse na, kasi si Jesus yun. 'Di ba? Pag tayo nakakagawa ng kasalanan, sinasabi natin, tao lang tayo. Tao lang tayo, yes. But ayun ang goal ni Lord para sa atin, na maging katulad tayo ni Kristo. Amen. At sa huli, gagawin tayong mga perpekto ng Diyos. Hindi tayo magiging perpekto sa ginagawa natin, kundi perpektohan tayo ng Diyos. Magiging katulad tayo kay Kristo. At ayun, magiging karapat-dapat na tayo sa langit. 'Di ba? Kaya nga babalik tayo lagi, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 'Di ba? Siya ang daan patungo sa Ama na magbibigay ng buhay, naglilinis ng buhay at magpeperpekto sa atin, at gawa din 'yun ng Holy Spirit na araw-araw na gumagabay sa atin. So, praise God. Yun ang anuhin natin, Lord, gusto kong sundin yung puso mo. Iyon ang ano ni Lord. So, praise God. Praise God sa mga salita niya. And ayun, patuloy lang tayo sa ginagawa natin, 'di ba? Bible study, sa prayer meeting, dahan-dahan, pero mag-expect tayo lagi ng progress, 'di ba? Katulad kay Ate Claire, first time, praise the Lord. At madami pang susunod yan na magshi-share. Ito iba sa atin dito, syempre, sabi ni Lord, nakapag-share din tayo. So, I'm so happy. Sana kayo din na-bless. Ayan, sino po ang gusto pang mag-share? Mami Tess, Mami Ann, dahil kayo ang bukas ang camera. Sis Connie. Sis Pass Connie, the hindi ko ball. nakita na. Oo nga, miss lang Dito. natin si Connie. Kaya nga, masya na. Dito lang, simple lang ng share ko dito. Makita natin na si David yung after God's own heart, di ba? Yung love na love niya yung love na love niya yan ni Jesus, ni God, si David. Si David. Oo. Pero kahit man ganun, si David pa rin ang nagkasala. Kita natin. So, dito basahin ko sa 20, basahin ko lang sa 22 verse 1. Then David said, the house of the Lord God is to be here, and also the altar of burnt offering. Out of David's tragic mistake, so nagkaroon si David ng kasalanan, nagkamali si David, came to purchase a plot of land and wood, became the site of God's temple, the symbol of God's presence among the people. Every time the people went to the temple, would remember that God is the King of Israel, and that everyone, including the human king, fallible and subject to sin. So, God can use. So, kahit man si David nagkakasala, pero yung kasalanan mismo is pwedeng gamitin ng Panginoon. Yung kasalanan mo,
yung kasalanan mo. Pwedeng gamitin ng Panginoon into good purposes. Di ba? So makita natin parang conflict, no? Yung nagkasala ka pero pwede yung pwede pala tayo din magkasala lang tayo kasi gagamitin lang natin yung gagamitin lang yung kasalanan natin ng Panginoon into good purposes. Pero may dito yung Panginoon na yung kasalanan, if we are sorry for them and seek His forgiveness. So magagamit lang yung pagiging naging makasalanan natin is magamit yun for good, para for our own good. Meron akong example. Yung nakita ko is yung kay anak ni Dolphy na tinaguri ang is prodigal son, na siya yung prodigal son sa mga anak ni Dolphy. Nakita natin kung ano yung kasama yung buhay niya. Kung gaano siya ka-black sheep sa family niya. Andun yung sabi niya, andun yung yung drugs, lahat-lahat yung yung mga bisyo, yung mga din. Pero yung naging kasalanan niya, nagiging nagamit yung kasalanan niya is nagamit doon sa purpose, kung ano yung purpose ng Panginoon. 'Di ba? Nagamit yung kasalanan niya doon sa purpose ng Panginoon. Paano niya nagamit sa purpose ng Panginoon? Hindi lang basta-basta yung gagamitin ng Panginoon. Sige, nagkasala ka, gamitin na kita. Pero yung nagiging doon, nagiging way na nagamit siya is yung pag-surrender niya doon sa kasalanan niya. Hindi ka pwede gamitin ng Panginoon. Hindi ka pwede gamitin ng Panginoon, yan, nagkasala ka, pwede na kitang gamitin. Hindi. Kundi nagamit doon kasi andun siya, may repentance doon sa puso niya. Andun yung andun yung repentance sa puso niya. Aside from tulad ni David, di ba? Nagkasala siya. Marami si David na commit na kasalanan. Marami si David naging kasalanan. Pero ang David, once na magkasala siya, is andun yung repentance niya. Di ba? Di ba? Once magkasala si David, andun yung repentance na. Kasi nga, yung sabi ng Panginoon, hindi lang sa isang beses ka lang, 2 beses ka lang pwede magkasala or hihingi ng sorry. And then, 77. Nabasa natin sa yung nagkasala is 77. How much pa yung Panginoon? Di ba? Every time na magkasala tayo. Pero kasi ang tinitingnan ng Panginoon dito is ang puso ng tao. Paano siya naghihingi ng sorry sa Panginoon? Kahit, kasi alam ng Panginoon tayong mga tao is madali tayong matukso, madali tayong di ba? Yun ang karakter ng mga tao. Si David nga is na siya siya ang pinaka ng Panginoon, kumbaga pinaka-love ng Panginoon. Ang makita natin sa ibang sa ibang mga propeta, si David talaga ang yan, nasa puso, sa pinaka-malapit sa puso ni God, si David. Pero nagkasala siya, pero napapatawad pa rin niya kasi andun yung ang repentance din ni David, 'di ba? Makita natin kung paano si David paano andun pa sa hanggang maglupasay na si David sa paghingi ng patawad sa Panginoon. So, yung kasalanan pala natin, magagamit yun into good purposes. Pero depende sa puso natin. Gagamitin tayo ng Panginoon, depende sa puso natin. Marami tayong makikita na kung yung before sila nagiging pastor, yun ang before sila nagiging pastor, yung buhay nila kung ganito ako noon, isa akong drug addict, isa akong member ng karumal-dumal na mga gawain diyan na pero kung baguhin ka ng Panginoon, magpabago ka sa Panginoon, ipabago mo sa Panginoon yung buhay mo. Walang imposible. Walang imposible sa Panginoon. So dito makita, when we confess our sins, the way is open to God to bring good from a bad situation. So ito ang masishare ko sa ngayong gabi na
yung sabihin natin, yung mahihiya na tayo lumapit sa Panginoon, ayaw na natin lumapit sa Panginoon. But yun nga, once magkasala tayo, kasi walang may tago sa Panginoon kahit lang sa isip mo, 'di ba? Nagkasala na tayo sa ginawa mo. Sinadya man or hindi sinadya niya, God is omnipotent God. Lahat ng mga ginagawa natin nakikita ng Panginoon. Pero binigyan na lang tayo ng kumbaga freedom kung ano yung pipiliin mo. Kasi alam niya 'yan. Babalik at babalik tayo sa Kanya. Basta may repentance tayo sa puso natin. Amen. Thank you, Mama Tess. May gusto kong i-share na verse doon sa sinabi mo na yung mga desisyon natin sa buhay pwedeng magamit sa mabuti yan. Sa Roma 8:28. Oo, yan. Roma 8:28. Roma 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Yes. Diba? Amen. Sa lahat ng pwede nating, yes, kasi tao talaga tayo, nagkakaroon tayo ng bad decision. But if you turn to God, nag-e-echo. Yung pag tayo nag-repent, bumalik tayo sa Panginoon, ano man yung kapangitan ng buhay natin dati, pwedeng gamitin niya ni Lord para sa ikaibubuto natin o para sa kabutihan o para tayo maging mabuti. Amen. Praise the Lord. Para sa layunin niya, sa purpose ni Lord sa buhay natin. Kasi lahat tayo may purpose eh. Kailangan lang nating hanapin kung anong purpose ni Lord para sa atin. Praise God. Sino pang gusto mo? Yung may yung nakita ko yung trans woman. Ano ba yung trans woman? Naging lalaki, naging babae, trans woman. Oh. Yung trans woman, anong pangalan yun? 'di ba? Isa siyang trans woman. Pero nung binago, doon siya nakita yung kasalanan niya. Nag-surrender siya sa Panginoon. Binigay niya sa Panginoon. Na siya, naging isa siyang tagapag ng Panginoon. Isa na siya ngayong anong tawag doon? Tagapagsalita ng Panginoon. Salita ng Panginoon. Witness. Witness. Isa na siyang witness ngayon sa Panginoon. Right. So, yun makikita natin. Gaano man kaitim, gaano man yung kasalanan natin. It's like a crimson yung kasalanan natin. Pero kayang paputiin ng Panginoon as white as snow. Amen. Praise God. Surrendering. Sino pa gusto mag-share? Mami Ann, you want to share? Teka lang wait lang. Pas muna. Baka may nakaprepare ng iba. Sila muna. Sige. Sino gusto mag-share? Nag-e-echo. Minute na kita. Nag-e-echo pa din. Sino pa gusto mag-share? Ate Share. Sis Connie, Sis Badet. Wala si Sis Lordy. 24 hours ba ang off niya? Sis, Badet. Hindi ko pa pala siya naparingan. Pero makikita. Sis Badet. Sis Lordy. Sis Lordy? Nag-off na siya? Hindi ko alam kung 24 hours ang off niya. Sana may 24 hours tayo, no? Yun nga. Okay, for sure ako hindi ako papayagan 24 hours. Yung aking lola nagsabi na kanina na hanggang alas 5 lang ikaw umuwi ka na. Next time. Praise the Lord. Kala ko last 4, sis. Hindi, 5. 5 naman. 5 or 6.
Oh, Parang 6. ipagbibilang ka. 6. Talaga. Uy, wala. Sino pa ang gusto Alam niyo, mag-share? walang imposible sa Panginoon. Basta Mm. niya, hingin natin. Sino gusto mag-24? 24. Kahit hindi 24, 12 hours lang. Tapos mag-retreat tayo, sabi namin ni Sis G. Kung may wala Mag-retreat 12 hours, tayo. 12 Nagkataon hours sa lang. bukid. Mag-retreat tayo. Mami, Sino tas sabi dyan ng sa, bukid? dyan sa Gusyan, dyan sa mga kaungguyan, masarap umakyat dyan. tara doon. Samahan natin mga unggoy. Mag-unggoy tayo. Hmm. Kakatakot kayo. Hindi, hindi. Huwag ka lang makakain. Mamaya na. Sis Connie muna. Sis Connie, na-miss na Miss kita. you, Hindi na Sis kaya Con. busy ka kaya. Hello, Sige. mahina ang aking signal. Naririnig ka namin. Naririnig Wala. ka Ano? namin. Naririnig ba? Open mo Ang dami ko ng tissue dito, sis Jeep, pinaiyak mo ko. Hindi na-touch ako dun kanina sa yung ang dami-daming pinagagawa ni Lord sa'yo, pero hindi naman lahat, di ba? Kailangan mong gawin. Yung parang ganun ba? Minsan sa salitang wordly ba, nakaka-drain. Yung pero naisip ko lang na pahalagahan natin yung mga kaparaanan ng Panginoon kasi nga may purpose. Kahit gaano pa yung kahirap, sumunod lang tayo sa Kanya at isik natin sa Bible, isik natin yung salita niya kung bakit natin yung kailangan gawin o kung talaga bang pinapagawa ni Lord yun sa'yo kasi baka napipilitan ka lang. Yung parang ganun ba na napapagod ka, baka hindi ba yun bukal sa loob mo, yung parang ganun. Pero isik natin kay Lord na kung talaga ba na dapat natin yung gawin o kasi gaya minsan may na-experience ako na nagbasa ako bigla ng Bible, bumabagyo, kailangan ko palang antabayanan yung baha kasi papasok na. Nagkabasa pa ako ng Bible. Si Lolo nag-aano na doon, natataranta na. Parang pinarealize ni Lord nagalit si Lolo sa akin, parang sumamari yung loob ko sa kanya. Parang hindi pala yun, will ni Lord, na kahit na nagbabasa ako ng Bible, hindi pala yun, yung pinapagawa niya. Kumbaga, parang sinabi ni Lord sa puso ko na, okay lang naman na wag mo munang intindihin yan, basta magkaroon ka ng, yung makita, maging magandang impluwensya ka, yung parang gano'n. Na, 'di ba, yung parang nagiging parang sabi ko hindi na yata nakikita si Lord sa sa buhay ko nung time na yon, parang sumama na yung ko. Yung parang gano'n, alamin natin yun na kung dapat pa ba natin gawin to, lahat ba yun dapat natin gawin, o pinapagod lang natin sarili natin, hindi naman pala yun yung pinapagawa ni Lord, tayo lang pala, yung parang gano'n. Yun lang, tsaka lahat ng kaparaanan ni Lord na binibigay sa atin, gawin natin ng may faith, ng buong puso, na buong pagpapahalaga natin yung gawin sa Kanya. Kahit maliit lang, kahit sa 10 na yun, isa lang yung magawa mo, pero pinagtutuunan mo ng buong puso, kagaya. Di ba minsan hindi ko na kayo nakakausap, pero yun nga, kung ano yung nasaan tayo, yun yung ministry natin. Sabi ko, ay isa lang to si Lolo, sige, pakitaan ko ng maganda siguro. Ayun. Yun, ganun. Minsan hindi ko na kaya talaga makipag-chat, kahit sa family, wala akong nakakausap kahit isa. Sabi ko, ang lungkot ng buhay ko kasi wala akong nakakausap. Pag may problema ako, hindi ko masabi. Tapos parang gano'n. Tapos yung kakausapin mo araw-araw, biglang may trabaho, minsan biglang hindi okay. Parang, yun. Magtiwala lang tayo sa Lord na may ginagawa siya sa buhay natin na may purpose yun. Kahit maliit, yun, gagawin niyang malaki para sa kaparaanan niya, para sa purpose sa buhay natin. Ayun. Huwag tayong mapagod na sumunod kay Lord. Yun lang po, pahalagahan lang natin. Maraming salamat po. Kasi ministry natin, trabaho natin eh. Lingkod tayo ng Diyos, hindi kailangan na nasa pulpito. Kahit saan tayo mapunta, basta't makita si Lord sa buhay natin. Lingkod tayo ni Lord. Basta si Lord ang nire-represent natin. Diba? Kasi ayun ang gusto ni Lord eh. Diba? At tayo ay nasa Kanya. Kaya makikita sa bunga natin yung pagiging anak ng Diyos. Dati ako, at least ko may share ko lang. Dati, yung parang
minsan pagka gusto ko makipag-Bible study tapos si Lola yung kunyari minsan uubuhin parang naiinis ako, "Ano ba 'yan sumasabay." Pero mali na naisipin ko na mapapabayaan ko si Lola kasi quote unquote nagmi-ministry ako. Mali pala yun, kasi una kong ministry dapat si Lola. Kasi saan man ako mapunta, ayun ang ministry ko, eh, yung lifestyle ko ba. Hindi lang kung 'pag nasa Bible study ako, 'pag nagse-share ako, hindi yun ang pagiging Christian ko kundi yung 'di ba sabi nga sa Biblia, kung umiinom ka o kumakain, gawin mo yun para sa ikapupuri ng Panginoon. 'Di ba hindi nagpo-pause ang pagiging Kristiyano natin. Hindi nahuhubad ang pagiging Kristiyano natin. Hindi na Kristiyano lang tayo sa church, behave lang tayo sa church, ta's 'pag nasa labas tayo okey lang. Yung way of speaking natin, yung way ng pananamit natin, yung paano tayo makisama, yung nahuhubad, hindi. Kaya kahit sa work, pakitrato natin sa lahat, doon talaga makikita ang tunay na display ng pagiging anak natin ng Diyos. Which is hindi siya madali pero worth it kasi ayun naman talagang gusto ni Lord, eh, 'pag sinunod natin siya mapapabuti tayo. Kahit minsan hindi natin maintindihan si Lord, yung kapamaraanan niya, magtiwala lang tayo. Ayun, hindi siya madali pero worth it. Amen. Praise the Lord. Sino pang gusto mag-share, Ate She? Dito lang sa dito sa napag-aralan natin ngayon yung pagpapagawa ng templo ng kaharian ng Diyos. Isa dito yung very na-appreciate ko, isa dito sa tito ko kasi pareho na tulad na mahirap pero ginagawa niya ang lahat para sa Diyos. Siya ay nagpatayo ng isang templo sa amin na isang evangelical church na hanggang ngayon matagal na nung wala pa ako sa tiyan ni mama tapos nung lumabas kami doon na kami hanggang ngayon buhay na buhay pa rin yung simbahan na unti-unti niyang pinagawa dahil sa pagmamahal niya sa Diyos. Unti siyang namamahalan doon. Niya lahat ng mga hirap kumbaga pag nagkukwento siya, ang daming hirap na narasan niya bago siya naging preacher. Unti-unti siyang kumbaga ganito sa atin, sumasali siya sa mga Bible study, devotion, prayer meeting, hanggang sa lahat na mga kaibigan niya, parang pinapayuhan niya, tapos nagsama-sama silang mag-share ng mga salita ng Diyos sa mga bahay-bahay. Nag-umpisa sa maliit yung talagang wala talaga siya hanggang sa kumbaga desire niyang magturo sa salita ng Diyos as a pastor. Sumali siya sa mga conference, sa mga seminars, sa mga pinasalihan ng mga pastors hanggang sa unti-unti siyang napo-promote bilang pastor. Yung mga pinagdadaanan niyang yung nag-testimony siya na yung bago ka maging pastor, pagdaanan mo muna yung mga mahihirap na paraan, yung pagfa-fasting. Naikwento niya sa akin naikwento niya sa amin na 3 days nag-fasting siya na no water, no food, as in na walang pumasok sa katawan niya, na nag-fasting sa loob ng kwarto nila dahil sa pagmamahal niya sa Panginoong Hesus na maglingkod at ma-i-share ang mga salita ng Diyos sa mga tao hanggang sa naging pastor. Kaya very idol ko talaga siya kasi kahit ang hirap ng buhay na wala kang makikita na pinagkukunan nila ng pagkain, ng financial, yun lang yung kumukuha sila sa bukid. Kumbaga, bukid yung pinagkukunan nila sa kanilang mga pagkain. Pero sa financial, talagang wala kang makita kasi hindi naman siya professional.
wala siyang hindi siya nagko-constructor, hindi siya carpentero na kung saan kukuha ng pera. Pero talagang napakabuti ng Diyos kasi now, yung gusto niyang mas lalo pang palawakin yung pagmamahal niya sa Panginoon. Kumbaga nasa South kami, may iba ding kapatiran doon sa East na pumupunta sa simbahan namin na kahit bumagyo, umuulan, kawawa sila kasi hindi sila makakatawid sa daanan kasi mahirap yung daan. Dadaan sila sa mga bukid na maputik. Tapos parang deciding niyang magpatayo doon sa kanila sa isang simbahan. Kaya yun, natupad ang kanyang hiling sa Panginoon. Kaya napakabuti talaga ng Diyos kung Diyos talaga ang ating inuuna sa lahat. Kumbaga, hindi natin uunahin yung pagpapayaman, yung pag-iimbak ng mga gusto natin dito sa mundo. Parang yung gusto lang niya is yung talagang mapabuti lahat yung mga kapatiran niya o yung mga fellow niya, yung mga tao dito sa mundo. Kaya ganun, yun yung isa sa natutunan ko sa ating pag-aralan ngayon, yung bigay lahat sa Panginoon mo para sa Panginoon, sa ng Panginoon. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Amen. Samahin din natin sa buong puso, ibigay natin sa Kanya yung nahirapan at unahin natin ang Diyos na sa lahat bago ang mga gusto natin o gusto natin yung yan po yung napag-aralan ko dito sa ating ngayon. Amen. Thank you, Ate She. Diba, minsan nagiging encouragement din talaga natin yung ibang tao. Which is, purpose din ni Lord yun kasi may nire-raise talaga si Lord ng mga pastor, teacher, leader. 5 yun eh. Leader. Propeta sa Ephesians 4:11. Efeso 4:11. Efeso 4:11. Kaya highlight niyo po yung mga nababasa natin. Efeso 4:11. Ito, apostol, propeta, mangangaral, evangelist, pastor, at guro. So, 5 yun na mga minister na binigay ni Lord. Yan, mga apostol, yung mga sugo, yung mga propeta, yung nagsasalita ng salita ng Diyos, mensahe ng Diyos. Yung iba, evangelist, yung mga ngaral ng magandang balita. Yung iba ay pastor, yung iba ay guro. Teacher, Bible teachers. Ayan. Expect natin yan sa mga churches kasi sabi dito sa verse 12, ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal. Sino ba yung pinabanal? Tayo yun. Kasi tayo ay banal hindi dahil sa malinis tayo o perfecto, kundi ginawa tayong banal sa pamagitan ng Jesucristo. Para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Tayo bilang katawan ni Kristo, para tayo lumago. Kaya hindi pwede talaga na, mag-uumpisa tayo sa wala tayong alam, konti lang alam natin, pero lalago at lalago talaga tayo. Kaya nga tayo nag-aaral, di ba? Praise God. Para lumago ang pananampalataya natin, lumago ang karakter natin, ang pagkatao natin bilang mga anak ng Diyos. So, ayun, kaya lagi nating pag-pray, especially yung mga leaders natin sa church, kung sino mang church o mga leader ang mga kilala nyo, lagi po natin pag-pray kasi iba ang pagsubok o testing at tukso ng kaaway sa mga leader. Yeah, pray for my 2 siblings. Dalawa kong kapatid na sa sa tree planting ministry sila. Yung praise God. kapatid kong babae, may church sila, handle sila, pero
planting. Mm. Sister Anong church ng ano nila, yung dating host nila na church. Tapos yung kapatid ko, hindi siya yung ginagawa niya talaga, ayaw niya yung may ano siya na church, yung hinahandulan na church. Mahilig siya sa tree planting. Church church planting, oo. Mm. Nakapag-church planting siya doon sa sa San Mateo, Isabela. Tapos after na naging na yung church, nakatayo na yung church, lumipat na naman siya sa ibang At saka ngayon, by God's grace, mga ilang taon na lang siya diyan, mga 5 years na sa bagong nakaano na naman sila ng isang church. Mm. Sa yan siya, sakop siya sa sa amin sa Evangelical Church. Christian and Missionary Alliance Evangelical Church sa Pinas. May So, yun ang mga ganun talagang ministry, parang mga missionary, yung mga nagche-church plant. Oo, mga missionary pero naandyan lang sila sa Pinas na siya. Sa lang siya. Praise God. So, ganyan yan ang niya, ministry niya sa church. So, Yung tayo, magiging missionary, magiging church planter din tayo dito, di ba? Diba? saan tayo, yung purpose nila. Itong gawain natin, kung ang desire natin is to preach, to disciple. Yan ang diba? Sino pa gusto mag-share? Mami Ann? Sis Ate Jeline? Ha? Ano ko dito sa nabasa ko sa aking pangunawa, di ba makikita natin dito yung si David, yung nag-focus siya sa preparasyon. Nag-focus siya. Di ba ang temple of God tayo? Temple of God. Ngayon. Di ba ngayon, temple of God? Ngayon, dun sa, di ba, pumunta tayo dito, ano ba yung ginawa natin? Di ba ang ginawa natin, nag-prepare, nag-focus tayo sa pag-apply, nag-prepare tayo sa mga requirements para natin na makapunta dito. So nandun, papasok yung focus sa preparation para tayo ay makapunta rito sa bansang Thailand. Para makita, para yung natin, yung step, di ba, step para makapunta rito. So makikita natin dito yung doon sa verse 4, makikita natin dito yung preparasyon ni David, di ba? Naganda siya ng maraming kahoy na sedro na dinala sa kanya ng mga Sidonio at Tyra. So, nandito, nakapanood dito yung preparasyon natin bilang isang Kristiyano. At dito naman, makikita natin na yung si David makes arrangement to ensure that his son, Solomon, to fulfill the divine calling of building the temple. Di ba? Bawat isa sa atin may calling. Hindi nga natin inaasahan na yung napunta tayo dito, di ba? Isang calling na sa atin yun. Pinunta tayo dito, tapos binigyan tayo ng church na hindi natin alam kung saan. Tapos nagkaroon tayo ng ganito na nasamahan. Dahil nga, yung pinufulfill ng Panginoon sa atin, yung calling ng bawat isa. Para mag-build yung templo. Tayo, mag-build yung sarili natin upang lalo tayong lumago. Tapos dito, yung
yung task. Ito, sa verse 8 na, sa verse 8, sabi dito, pero ito, ang sinasabi niya sa akin, sa dami ng labanang napagdaanan ko, maraming taong napatay mo, kaya hindi kita papayagang magpatayo ng templo. So, pinakita na yung sa aking pangunawa, di ba sa problema, hindi literal na napatay, nakapatay tayo ng tao, gano'n. Pero ang yung problema at nagawang mga desisyon at yung pagkakamali, di ba? Hindi literal na nakapatay tayo. Kaya hindi tayo pinapayagan ng Panginoon. Di ba pag nagkamali tayo, mga problema, nagawang desisyon sa buhay natin, di ba yung templo, yung sarili natin, parang malayo tayo sa Panginoon. Kakaroon tayo ng gap, distance. Kaya sabi dito sa 11, yung binigay na task kay Solomon, mababasa po natin sa 11. Kaya anak, sabi niya, gabayan ka sana ng Panginoon at magtagumpay ka sa pagpapatayo ng templo ng Panginoon na iyong Diyos ayon sa sinabi niya na gagawin mo. So, di ba sabi ko yung templo yung ating So, nandun yung paggabay ng Panginoon. Na yung kung tayo ay magpapatuloy, tayo ay magtatagumpay. Diba? Tapos dito sa 12, bigyan ka sana ng Panginoon ng Diyos ng karunungan at pangunawa para matupad mo ang kautusan niya sa panahon na pamamahalain ka niya sa buong Israel. So, yung interpretasyon ko dito, yung bibigyan ka ng Panginoon ng Diyos ng karunungan, kagaya yung ginagawa natin ngayon. Diba? Aminin ko sa sarili ko, wala talaga akong karunungan at pangunawa. Kahit matagal ka ng Kristiyano at bago, hindi mo maikukumpara yan na maraming alam yung matagal na hindi. Kung nagsasaliksik ka, nabaguhan ka pa lang, mas marami kang, kung saan ka nagsasaliksik, mas marami kang matututunan, mas marami kang malalaman tungkol sa Panginoon. Tapos dito, at kung matupad mo ng mabuti ang mga utos at ang mga tuntunin na binigay niya sa Israel sa pamamagitan ni Moises, magiging matagumpay ka. Kaya magpakatatag ka at di ba sabi dito, magiging matagumpay ka. So kung tayo ay pinagkatiwala natin sa Panginoon, buhay natin, mga ginagawa natin, di ba promise niya magtatagumpay tayo? Kaya, sabi dito, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manlupaypay. So dito, magpakatatag at magpakatapang, di ba tayo minsan? Lalo yung, di ba nag-aaral tayo ng evangelism. Ang pinaka nervyos, wala kang tapang na i-share yung kaligtasan. Kasi parang nandun takot, nahiya ka baka hindi ka makasagot dun sa tanong niya, di ba? Nandun yung takot. Pero ang pangako ng Panginoon, sabi dito, magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manlupaypay. Kaya habang kagaya nito sa atin, kailangan ay, di ba, dito naman tayo nag-grow sa Bible study talaga. Kasi nandito yung pag-interact, suggestion, tanong, doon mo malalaman yung mga opinion, doon mo malalaman yung hindi mo alam na narinig mo, na alam ng mga kasama mo. Ganun pala. Oo nga. At least, na pumapasok sa isipan natin, nakakaroon tayo ng wisdom tungkol doon sa interaction natin sa pamamagitan ng pagbulay-bulay natin ng ating mga salita.
So, bawat isa sa atin, kailangan talaga na yung i-ano natin yung calling natin. Yung, minsan kasi, yung, wala akong calling. Pero, huwag natin sabihin sa sarili natin kasi lahat tayo may kanya-kanyang calling. Hindi lang pare-parehas. Iba-iba. Kaya, yun yung ipag-pray natin, yung calling natin. Na, yung sabi mo kanina, Sister Gina, ano ba yung sabi mo kaninang last na yung may nakita ka na yung kwento mo na kailangan na-interact ako, nakalimutan ko yung kwento mo na ano ba yung kwento mo kanina na Dito din na lang. In Efeso? Hindi yung